Good day, everyone. We went to Iniagan, City of Naga, to interview some of the stakeholders, such as specifically students, parents, principal, and worldwide content, to ask their views about what is a global teacher in the world of globalization. So here are the results of our interview. Ani mo tay palihog? Melody. Ha? Melody. Ma'am Melody kanang tulo ka estudyante ang naani mo diri nag-eskwela no. Isa na sila mga grade 3. Grade 4 o grade 5 kinder. Ang pangutana nako ti ba kay kanang unsay mga advantages o mga disadvantages nga karon nga kanang nagamit sila o kanang mga about sa kanang globalization na nagamit sila mga teknolohiya ron ba. So para nimo kanang sa karon nga pamaagi maayo ba siya nga gamiton ang nanay technology kaysa katong sa una nga walay technology? Mas maayo to sa una. Kay maka-focus gud sila sa mga lesson nila kaysa karon na technology nga lahi man ilahang kanang i-open sa mga cellphone. So para sa imo ha kay mas mo prepare ka nga ang sa una nga pamaagi kaysa karon nga naay technology. Ang ikaduha na kong pangutana ti kay kanang naabay kanang kuan nga maayo kaayuhan ani sa imong mga bata sa paggamit og technology sa pagkakaron? Nasa siya kay magamit man siya sa mga para ng mga assignment nila. Kanang mag-search sila, no? Search, magamit man sa din noon. Okay, salamat kay Te. Maura to, Te. Good afternoon, ma'am. Kasi pwede mga tanong sa pangalan, ma'am? So, Salia Lavender. Ma'am, mga tanong ko, ma'am, ba sa may advantage o disadvantage sa global education or kanang karaan nga pamaagi sa pagtudlo ug ang karon nga bag-o na nga nanay technology. Usa-usa lang. Sa una, usa may masulti mo sa una nga kanang wala pa ang technology. Unsa man ang klase sa pagtudlo sa maestra. Effective ba siya sa pagkaron o mas effective ang bag-o na ang technology para nimo? Effective karon. Effective ang karon. Sa unsa nga pamaagi? Sa mas madali pa siya mas madali pa sa mga bata nga makatouch ang mga bata sa dali pa sila makatun lagi sa mga technology. Example, ang eskwelahan nato, ang inyong room ba sa imong estudyante na ITV? Ang grade 1 ra. Ang grade 1, ang imong estudyante grade 1 pod. Na sila TV. So, ang TV ba para nimo is na siya kanang part na siya sa technology na makatabang ba siya sa pagkatuon sa imong anak? Katabang ra. So kung tupilion ka, unsa man ang pilion ang katong kinaraan nga style sa pagtudlo o ang karon nga na technology? Ang karon kay mas makatabang sa imong estudyante nga dali ra sila makasabot. So ito. Good afternoon mga Inday. So, sa may pangalan ninyo? Ako din si Rosa Jan B. Baron. Ako din si Ina Nicole R. Barkit. Yaon sa man mo grade karon? Grade 6. Grade 6. So, pareha mo nga grade 6 karon. So, karon, nakoy pangutana ninyo. Sa karon nga ato ang we are in the 21st century. So where technology evolves. So karon mangutana ko ninyo unsa man inyong prefer katong traditional way nga mag-chalk ang maestra magamit og Manila paper or karon nga technology nga magamit og TV mga PowerPoint? Mas ganahan ko sa TV. Karon nga technology, ganahan ko. So ganahan mo sa technology karon nga naman Kay murag makasabot ko. Makasabot ko dali sa maestra. Isip usa ka estudyante Inday, unsa man nga quality sa maestra nga dapat effective ang iyahang pagtudlo gamit ang mga technology sa classroom.
dapat flexible siya og dapat flexible ang mga teachers og kabalo sila mogamit sa technology. Dapat creative niya, kabalo mi sa technology para makasabot mi sa klase niya lingaw pod. Unsa yung mga challenges na na-face sa mga teachers in terms sa pagkuhan sa technology training? Unsa yung mga challenges sa technology? Some teachers are not aware, not updated of the new technologies, then lacking of mga equipments like kanang TV, TV then internet connection. So, ada yung ang uban talaga ni mga tiguang na nga kanang kung saan mali, di lang kung gamit anyway, kaya ko kayo budget. So, ang mga batan noon pa, nga, kung natin sa equipment, ay nakagamit. Teacher, diba, ang kuha nito karon is considered naman as a global teacher adapted. Kung sa may mga qualities na dapat i-embody sa isa ka teacher as a global teacher? Aside from knowledgeable sa technology, dapat ko answer siya sa mga recent challenges sa mga bata. Karon ba ang mga bata lahi na dili nagpareha sa una dayon ang mga bata dapat usakay na kanila sa ilahang ka-advance sa technology. Then imuhang the way ka magkuan sa imong lesson dapat i-incorporate with yung technology kay gone are the days na mag-tap ang teacher diha niya mag-anak na ang bata ka dapat interactive ang lesson sa teacher na may games, videos. So, unsa man para nimo ang advantages or disadvantages sa globalization in education? One siya. Advantages is kanang sa una man good if na kay gustong i-discuss sa bata ipasabot nimo dili mo kuwangan siya kay walay videos whereas karon nanay mga videos. Ang disadvantage lang is kanang sobraan ang mga bata sa internet inig-abot diri kay kanang in case karon na koy bata nga kanang mag-ana ra siya. Kanang na sobraan iyang utok sa rejection ako di ay sure siya ma-effect siya. So last question na mo is unsa man ang preferred mostly sa mga teachers ang traditional way of teaching or karon nga mga bag-o nga mga ways? For me kay ang bag-o jud I don't know sa others kay labi na ng mga padong nga mag-retire ba kay syempre naanad jud na sila ngayong anan di na sila ganan mo adapt na sila nga kanang ay hapit naman may mag-retire nga mo adapt pa man niya. For me mas nice ang karon ni incorporate ang technology. What is a global teacher for you? For me a global teacher knows how to adapt the changes, the current changes. Kanang open-minded siya to embrace the challenges karon especially sa mga new generation learners, mga Gen Z. Kaya uban mag-close minded kay nagpila mo sa una dili man miingon ana. Ano kay ko karon lang. At maano man tanan no. Good afternoon, sir. Can I know what is your name? I'm Necrolanda Iktin, one of the staff here in our barangay. Okay, so my first question is, what are the challenges faced by our teachers in the rise of technologies nowadays? What are the challenges faced by our teachers regarding the globalization? Oh yes. Nowadays, so the challenges that teachers during our globalization today is by using the technology. Some of the students are not the same in the past few generation like before in the born in 90s we're playing basketball, lato-lata. This year is we're now in the new generation, so kanang wala na kan ba magduwa dagan most
order kay mag cellphone, tablets, computer. So di na same sa una nga mas pasingot pa ang mga bata ng punta karon. So next question ako sir is kuan. Unsa may dapat qualities nga naa sa usa ka global teacher nga ma-face niya nga challenges kanang mga kuan karon sa mga bata? Unsa man dapat ang naa sa isa ka teacher? Kuan. They can kuan anong multitasking. Oh, multitasking. Yes, kanang iyang i-apply ang generation nowadays nga karon nga globalization at the same time iya siya ipa-apply ang unsa ang nasa una. Iya ipa-compare ba na dili kay nga we're using technology so dili sa tapir may magsalig kay mawad abantag kanang confidence ana nga ay using technology so okay go lang ana, but we need to teach the students nga unsay nakatuna na to before kay kita may nag-una nila di wala man ang mga bata karon nga tong gitudlan nga nag-una na to. So as a teacher so kita ang kaduha nga parents nga mo teach nila unsay mga good values before og ato nakatunan sa una. Okay, so kuan sir, para nimo unsa may mga advantages and disadvantages of globalization in the field of education, sa education? Advantage is yes, we can access easily. Oh, yes. We can use it kanang di na para sa we asa lang kanang messenger na ta, makasat na ta sa naras layo ana. Ang disadvantage lang jud is too much using or abuse it. Kay wala nang good tay, wala tay proper manage sa right time. Wala tay especially nga na natas mga ano ta together with the family. Wala na. Using of cellphone, wala paki. Di na magtinagda na. Unlike banggod nga, so kay di pa kayo totally ilado ang technology. Makakuan pa ta, maka-communicate pa ta during the table. So man na siya. Ang last question sir is like can we ask na abay mga future program or usaban projects ang barangay in terms of kaning maka-help sa school nato in terms sa kanang mga kuan matabangan ba nilang mga kuan nga what you call that makuan pod ang mga like ma-improve ang ilang facilities dito in terms of technologies na by future plans or projects ang barangay or na ba sila say or naikuan ana or mga like sa amin this coming August 13 together with our God vocal for this person Ate Judith is we came up a training and seminar regarding the Republic Act 9775 and also Republic Act 1930 regarding the anti-pornography self-development. Yes. So, nice. In comes ana nga gi-invite na mo ang junior high school and junior high school to be aware and to protect them to use the technologies especially nowadays kay wala nang good sila kay bawon sa ilang gigamitan labi nowadays nga maka-click lang tag link wala nanan sila nakita niya dili na maayo nga di pa angay pakita nila. Oh yes. So maglindot dyan na siya na program especially for our youth. So I guess mo na ang mga questions. Thank you so much. Thank you kayo.